Hi guys! Welcome back to my vlog, Addressable Yes Vlogs. For today's video ay meron tayong i-highlights. So actually yung history ng kanyang hair, rebonded, tapos nag-blackening po siya guys. So as you can see, may parts dyan na naman parang may blacks. It means the same. Yan yung iniwanan ng blackening guys. So, mahirapan tayo dito mag-tone down kasi nga nag-blackening siya guys. Pero, I am doing my best para lang ma-achieve yung gusto niyang highlights. So, ito na nga, nag-prepare na po ako. Naglagay na ako ng highlighting cap sa kanyang ulo. Then, tinusok ko na rin ng aking hook. So, nagkuha lang ako dyan ng mga minimal hair. So, tinusok ko lang at hinugot ko siya. Bali, konti lang guys yung nilagay ko. Hindi ko tinusok lahat or kinuhanan ko na yung mga parts na may butas. So, nagbilang lang ako dyan ng 1, 2, 3, 1, 2, 3, hugot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hugot. So, yan yung techniques. Para magkaroon siya ng espasyo or space, guys. So, kita nyo yung lola nyo. Serious na iya. So, kita nyo guys kung paano talaga ako gumagawa niyan. So, ganito yung buhay isang HD. Sobrang mahirap pero ini-enjoy ko lang naman at nasisihan naman ako sa ginagawa ko guys. At kung love mo talaga yung work mo, love mo yung ginagawa mo, walang pagod na iniinda yan. At sobrang happy ka kapag maganda yung magiging outcome. So, ganun talaga sa isang pagiging HD, hindi biro, hindi madali, hindi basta-basta. So, for almost 16 years, magsa 17 years na ako sa pagiging isang HD ay lumalaban pa rin. At patuloy na nag-aaral, patuloy na ini-explore yung pagiging isang hairdresser dito sa Pilipinas. So, ayan guys, nagbibilang-bilang na ako niya ng 1, 2, 3, tapos tinutusok ko naman siya. So, ayan guys, while may hina-highlights ako, meron din akong nire-reband na isa, tapos reband with Brazilian, at tapos yung isa reband with Brazilian with highlights din. So, ayan na guys, nag-mix lang ako ng bleaching dyan. 2:1 ratio. Naglagay ako ng balancer, oxidizing, tapos bleaching guys. So, ayan. So, nilagyan ko rin siya ng foam sheet para makulob or malift yung nag-blackening na parts. Sobrang hirap kasi guys, pag nag-blackening, hindi mo talaga malilift within 9 to 10 level yung bleaching guys. Sobrang hirap. Ito yung pinaka number 1 na mahirap gawin guys, yung nag-blackening yung client, dahil kung ano yung gusto niya na ma-achieve ay talagang hindi ma-achieve ng bongga. Pero sinusubukan ko at ginagawa ko talaga yung best ko para makuha ko or ma-achieve ko yung gusto ni client. Pero may mga disappointment sometimes dahil nalulungkot ako dahil hindi ko ma-achieve yung gusto ni client. Pero sa puso ko guys, gustong gusto kong ma-achieve. Pero yun nga yung kakayahan ng hair, hindi kaya ng hair. Or hindi kaya ng powers ko na i-achieve yung kanyang hair dahil nga sa parts na nag-blackening. Pero ginagawa ko naman yung best ko para ma-achieve ko nga yung gusto ni client guys. So, ganun kahirap maging hairdresser. Napaka mind-blowing. Nagbe-brainstorming po ako kung ano yung mga dapat kong gagawin, kung ano. So, every 3 minutes nagbabantay ako. Chine-check ko talaga guys. Pero buti nga at meron akong mga staff, mga assistant, tinutulungan nila ako kung ano yung mga ginagawa ko guys. Sobrang hirap din naman kasi mag-manage. So, ganun talaga. Kung talagang gusto mo talaga na maging isang successful na hairdresser, so, ayan, pag-aralan mo, mag-training ka, lahat, pag-aralan mo guys, kung ano pa yung gusto mo na pag-aralan or gusto mong matutunan. So, someday, paunti-unti, malalaman at magiging successful din tayo sa pagiging isang hairdresser. So, yan na po. Tingnan nyo guys, yung nag-blackening, nag-orange siya. So, yun talaga, pag nag-blackening, nakikita mo na may orange pigment siya guys. So, ito yung tinawda natin na kulay. So, nag-mix lang ako dyan ng 019. Tapos,
the 6% oxidizing. So, yan na po yung naging outcome ng kanyang hair. Actually, nalulungkot ako kasi hindi ko na-achieve yung kanyang gusto color. Pero sabi ni client, okay lang daw dahil nagustuhan rin naman niya. So, honestly lang din ako. So, yan nga, sabi ko nalulungkot ako pag hindi ko na-achieve yung gusto ni client. So, hindi naman talaga ako magician, guys. Pero, yung sa akin talaga, ginagawa ko talaga yung best ko. Ma-happy lang si client. So, ang importante doon, nagustuhan rin naman ni client yung naging outcome at happy po siya sa naging result. So, sabi ko nga, hindi ko talaga ma-achieve dahil nga nag-blackening po siya. So, yun po yung pinakamahirap bilang isang hairdresser sa akin na mag-blackening. Tapos, may gusto siya na ipagawa na kulay pero hindi ko ma-achieve. Nakakalungkot, no? Pero it's okay lang. Gagawin ko pa rin. At sabi niya, babalik pa rin siya dahil gustong-gusto niya talaga i-achieve yung gusto niya na hair color or yun nga, sabi niya, gusto niya na hair inspo. So, nagustuhan rin naman. So, sana nagustuhan niyo yung video na to. Nag-enjoy kayo, guys. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Ken. Thank you for watching, guys. At sana supportahan niyo pa rin ako sa aking mga vlogs. And please follow my page, Jeressa Ballesta Vlogs. May YouTube channel din po ako, Jeressa Ballesta Vlog. Please like, comment, and share. At kung bago pa lang po kayo sa channel na yon, i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga post, sa aking mga vlogs, sa aking mga tutorials, charat pre, nabulal ako, sorry. So, yan na po yung naging outcome ng kanya hair. So, hopefully kayo na rin po mag-judge kung maganda nga ba yung gawa ko or ano nga ba, pangit ba, or I will accept constructive criticism pa rin po. Sa mga experts dyan, kayo na rin po bahala mag-judge at kung paano pa po natin may improve yung ating skills, talent, and knowledge about dito sa pagbubuhok, guys. So, ayan na po yung naging outcome ng kanyang hair. So, susunod babalik po siya at talagang, ayan, gagawin natin yung pinaka-the best natin na skills or talent natin, guys. So, anyway, guys, yun nga sabi ko, maraming salamat po. God bless you all. And thank you for watching. God bless and bye-bye!